Amber POV. Nagkamalay si Amber na nakahiga na siya sa kama sa ER. Nakapalibot ang mga kortina sa cubicle na kinaroroonan niya at nag-iisa siya. Agad siyang napaupo sa kama. Sakto namang hinawi ni Paul ang kortina at lumapit sa kanya. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Nito. Napakurap siya. Humawak sa kanyang noo. "Nakaramdam ako ng pagod pero kamusta si Sebastian?" "Nasa ICU to ngayon. The doctors took the bullets out right in time. But I still didn't want to keep our hopes up. Ang susunod na 48 hours ay magiging critical para rito. Nasa coma pa rin si Sebastian." Nito. Kinagat niyang ibabang labi na muling bumalot sa kanya ang pag-aalala. Ang balita ay pinaghahalong mabuti at masama at hindi niya alam kung ano mararamdaman tungkol dito. "Eto, magpalit ka muna." Ni Paul sa kanya at inabot ang isang pares ng damit at sapatos. "Saan mo nakuha yan?" Naguguluhang tanong niya. "Nasa waiting room ang lolo mo. He said he cannot see you in a hospital bed. Ay malay o walang malay. Hindi nito kaya. He was worried sick. That's why he stayed out of the room." Paliwanag pa nito. Marahan siyang tumango-tango. Naiintindihan niyang ibig sabihin ni Paul. Si Lolo Eliseo ay palagi nagpoproteksyon sa kanya at kay Lily at hindi niya maisip kung anong nararamdaman ng kanyang lolo nang siya mawala, nakidnap ng 2 baliw. "How long was I out?" 3 hours? Mabilis na sagot nito. "Ano? Ganun katagal?" Nagtatakang sabi niya bago bumaba sa kama. She must really have it bad. Masyado maraming makakilakilawat na pangyayari sa buong araw niya at naapektuhan nitong kanyang pisikal na katawan. She was exhausted beyond her limits at tama lang na nakatulog siya. Alam niyang kailangan niya maging matatag sa mga susunod na araw o hanggang sa makaalis si Sebastian sa panganib. Nang lumabas sa Paul sa cubicle, madalas siyang nagbihis. Napantingin si Amber sa magandang ngunit tuguan niyang wedding gown na inilapag niya sa kama. And in a split second, she made a decision. The gown house go away. Ayaw na niyang panatilihin yon at maalala ang nakakatakot na araw na yon. Hiniling niya kay Paul na nakatayo lang sa labas ng kurtina na ikuha siya ng garbage bag. Ilang segundo lang, bumalik na ito at bitbit na ang kailangan niya. At nang ilagay na niya ang kanyang gown sa loob ng bag, nangako siya sa kanyang sarili. Gagastusin niya lahat ng kanyang kayamanan para lang mabayaran ng mga Dalvalle ang mga krimen nito. Ayaw niya ng paghihiganti. Hindi siya si Laura, pero gusto niya ng hustisya. Nang makapagpalit na si Amber, lumabas siya ng cubicle, bitbit ang garbage bag at itinapon agad yon sa basurahan. Simula na ng kanyang laban para sa hustisya. Paglabas ng ER, ay dumiretso siya sa waiting room kung saan siya sinalubong ng yakap ng kanyang lolo. "Oh my princess, I'm glad you are safe." Hindi siya sumagot. Bagkos ay gumanti lang din siya ng yakap sa matanda. Gusto niyang umiyak, pero alam niyang kapag umiyak siya, hindi siya titigil. At may mga bagay na kailangan niyang gawin bukod sa pag-iyak. Important things that need her level head. "Ayos lang ako, Lolo Ellie. Huwag ka na masyado mag-alala." Niya rito. "Akala ko mawawala ka na sa akin. Hindi ko. Kumala siya ng yakap dito at tiningala ang matanda. "It's over. Nandito na ako ngayon. Hindi na ito mauulit." Mangiyak-iyak niyang sabi bago muli itong niyakap. "Where's Lily?" Tanong niya maya-maya nang bitawan siya nito. "She's in your house safe." Nang muli siya maglakad palayo, sumunod ang lolo niya at Paul. "Where are you going, princess?" Tanong ng lolo niya sa kanya. "Kailangan ko makita si Sebastian." "Pero sigurado ka ba? Hindi magandang kalagayan ni Sebastian at..." "Lolo?" Malumanay niyang putol sa matanda. "I need to see him. Please." Pakiusap niya. Marahan tong tumango, tipid na ngumiti bago ginagap ang kamay niya. "Gagawin natin, princess, at sasamahan kita." Nito, bago sila naglakad patungo sa lift. Mabigat ang bawat hakbang ni Amber papalapit sa ICU. Nagtatalo ang isip niya
kung tutuloy ba siya o hindi dahil hindi niya alam kung ano madaratnan niya sa loob ng ICU. Her grandfather reassured her over and over habang nasa loob sila ng elevator at stable na si Sebastian for now. But then again, she knew that, like the back of her hand, it comes when the last expects it. Nagiiwan ng kalungkutan at maraming bukas na puno ng kawalan ng katiyakan. Nangyari yun sa kanyang ina. Nangyari yun kay Lola Imelda. At kahit na anong gawin niyang pagpapanatag sa kanyang sarili ngayon, hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihina. Pero kailangan niya makita si Sebastian. Kahit na puno ng takot at kaba ang kanyang puso, she needs to see him. She wants to be there with him. Nasa labas pa lang sila ng ICU unit, subalit tanaw na niya agad sina Ma'am Divina at Richard sa tapat ng isang silid. Patakbong lumapit sa kanya ang ginang na makita siya. Ganon rin si Fernan. But he maintained his distance. Agad na yumakap sa kanya si Ma'am Divina. "Oh Amber, I'm glad na okay ka. Pero, hindi dapat ganito. Hindi ko kaya mawala si Sebastian. Hindi ko kaya mawalang anak ko." Ang mga hikbi ng ginang ay lalo nagpadurog sa kanyang puso. Nanay din siya. At alam niya kung gaano kabigat para dito makita si Sebastian na nag-aagaw buhay. I'm sorry, Ma'am Divina. Kasalanan ko. No. Reklamo nito. Hindi mo kasalanan, Amber. Walang sumisisi sa'yo. It's a Del Valle. Ang masamang pamilyang yon. Anito bago nagpunas ng luha. Gusto mo bang makita si Sebastian? Marahan siyang tumango. Hinawakan ng ginang ang kamay niya at sumama sa kanya papunta sa kwarto kung nasaan si Sebastian. Bumungad sa kanya ang dilim pagkapasok niya sa kwarto ng ICU. Monitors were everywhere, gumagawa ng nakakatakot na mga ingay. Ma'am Divina stepped aside para makalapit siya sa hospital bed. It took her some time bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta sa hospital bed para makita si Sebastian. Mahirap ang unang hakbang. Halos bumigay ang nanginginig niyang mga tuhod. Ngunit pinilit niyang sarili na magpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa wakas, ay nakita niyang walang malay na mukha ni Sebastian. Agad siyang napahikbi na makita to. There was a tube on his mouth and IV lands all over him. Wala itong sando, kaya kitang-kita niya ang gasa sa dibdib nito na tumatakip sa sugat nito. Parang papel si Sebastian dahil siguro sa pagkawala ng dugo gaya ng sinabi ng doktor kanina. Marahan niyang hinawakan ng kamay nito at sinubukang itali ito sa kanya. She waited for him to move but he didn't. "Sebastian, naririnig mo ba ako? Nandito na ako. Please, open your eyes, babe. Please." Pakiusap niya sa nanginginig na tinig. Naghintay siya, nagdasal, nakiusap. Subalit na natiling nakapikit ang mga mata ni Sebastian. Mabilis niyang nasilip kung ano magiging buhay niya kung mawawala ito. At hindi yun kayang tanggapin ng kanyang puso. Doon na siya tuluyang napaluha at napahagulhol. "Hindi ka pwedeng umalis, Sebastian. We just got back together. We will still build a home for Lily. Naghihintay pa siya sa pag-uwi nating dalawa." Aniya sa pagitan ng paghikbi, habang marahang pinisil ang kamay nitong hawak-hawak pa rin niya. Nanatili siyang gano'n ng ilang sandali, tahimik na nagdarasal at nagmamakaawa na sana'y idilat na ni Sebastian ang mga mata nito. But he never did. Maya-maya pa, naramdaman ni Amber ang marahang paghaplos ni Ma'am Divina sa kanyang likod. "He will survive this. I know he will. Malakas ang anak ko." Puno ng determinasyon na pahayag nito. "Noong umalis ka, hinanap ka ni Sebastian ng ilang araw, pero hindi ka nito mahanap. None of us could, pero hindi ito tumigil hanggang sa nangyaring aksidente. Hindi na isumuko ng anak ko sa'yo, sa inyong kasal. Mahal na mahal ka niya, Amber. Alam ko ang pag-ibig na yun ang unang gumising sa anak ko. Ang parehong pagmamahal na makabalik sa kanya, sa atin." Sinubukan ni Amber na alisin ang bara sa kanyang lalamunan at hayaang bumagsak ang sariwang luha. Hindi sinabi ni Sebastian sa kanya na hinanap siya nito pagkatapos niyang umalis sa mansyon.
3 taon ang nakakaraan. Hindi totoo na hindi siya nito hinanap. Hindi totoo na pinabayaan siya nito. Ni minsan, ay hindi to sumuko sa kanya, sa kanila. Ngayon nagigilty siya sa halos lahat ng bagay. Sa lahat ng taon na kinasusuklaman niya to. Lahat ng kasinungalingan isinubukan niyang gawin para lang layuan siya. Lahat ng sakit na naidulot niya rito. Oh, how she wasted so much time. At ngayon hindi sigurado si Amber kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong bumawi sa mga panahong nawala. Ilang sandali pa, sinabihan niya sila ng nurse na lumabas ng silid. Ayaw man niya, ngunit kailangan. With much hesitation, she said goodbye to Sebastian. Maingat niyang hinalikan ang kamay nito. Umaasa na sa susunod na makita niya to, ay gising na ito. Sa kabilang banda, umiingit ang pinto ng private room sa Angelicum Hospital kung nasaan si Sebastian. Agad namang napabaling sa Amber sa direksyon niyon. Otomatikong dumiretsyong upo niya sa sofa na mapagsino ang nasa pinto. Si Fernan yon. Hi, matipid itong bati sa kanya bago tuluyang pumasok sa silid. Tahimik niyang tinanguan niya matandang lalaki at sinubukang umakto ng normal. But with Fernan around, alam niyang hindi siya makakakilos na maayos. Wala siya magagandang alaala kasama to. Paano siya aakto ng normal? Halos 1 linggo na rin ang nakalipas, wala na mangyaring insidente. Nakasampa na rin ang mga kaso laban sa mga Del Valle at na-transfer na rin nila si Sebastian sa Maynila, sa Angelicum Hospital and Medical Center. Pero ganun pa rin, hindi pa rin to gising. At kahit ang sinabi ng mga doktor na ito'y stable, wala magandang balita ang mabibilang para sa kanya. Until he opened his eyes. Kaya naman sa bawat araw na dumaraan, patuloy si Amber sa pakiusap sa Diyos na sana bigyan pa siya ng pagkakataon kay Sebastian. Pagkakataon na masabi rito ang mga gusto pa niyang sabihin. Pagkakataon na makasama pa to sa maraming taon. At pagkakataon na ipakita rito kung gaano niya to kamahal. Sa nakalipas na 4 na araw mula nang mailipat sa Angelicum Hospital si Sebastian, siya ang naging pangunahing tagapag-alaga nito. Hindi siya umaalis sa tabi nito. Not unless she has to go home to Lily at night. Sa gabi, si Ma'am Divina ang kasama ni Sebastian sa hospital at kinukwento nito na nakikibantay rin daw si Fernan sa gabi kasama nito. But in the morning, he leaves early. Kaya naman hindi talaga sila napag-abot doon. Ngayon pa lang, tumingin siya sa kanyang relo. Halos 6:00 na ng gabi. Karaniwan siyang umaalis ng 7:00 kapag dumarating si Ma'am Divina. Ngunit, wala pa si Ma'am Divina. Huminga siya na malalim at pilit na pinipigilan ng kanyang emosyon. Hindi niya alam ang nais nang sabihin. Hindi siya nagkaroon ng gisenteng pakikipag-usap kay Fernan kahit 1 beses. Kaya awkward na nasa iisang kwarto sila na hindi nagagalit sa kanya o hindi siya nagagalit rito. Tumayo na siya. She tried to walk over at the office maker. Gusto mo ba ng kape o kahit ano? Alanganing sabi niya at pumihit paharap dito. It's okay, Amber. I can manage. Anito at ipid ng ngumiti bago naglakad palapit sa kama ni Sebastian. Pinagmamasdan niya ito habang buong pagmamahal na nakatingin sa anak nito. Ang Richard ngayon na nasa kanyang harapan ay malayo sa malupit na ama na kilala niya. Gusto ni Sebastian na maging swimmer. Umpisa ni Fernan habang ang mga matay nakatitig pa rin sa anak nito. Noong 4 na taong gulang na ito, sinabi nito sa akin na tuklasin niya ang mundo habang nilalangoy ang mga dagat at lahat ng iba pang anyong tubig. Huminto to at ngumiti ng bahagya. Marahil iniisip ang araw na yon sa sinasabi nito. I told him yes. He could be everything that he wants to be. At susuportahan ko to sa lahat ng paraan. And then Logan, I wanted everything my way because I thought that ang aking paraan ay ang pinakamahusay. Akala kong aking paraan ay kabigo ang patunay. Perpekto. Hindi ko alam na habang hinahangad ko ang pagiging perpekto, sinasaktan ko niyang sarili kong pamilya. Nag-angat ng tingin si Fernan sa kanya. Sorry sa lahat, Amber.
Dahil sa aking pagkahumaling sa pagiging perpekto, sa huli ay nisaktan kong sarili kong anak at ang aking asawa at ang apo ko. Alam kong walang kapatawaran ng ginawa ko. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Pero pagod na ako mag-isa. Ito'y isang sumpa. So please, hayaan mo ako manatili kahit nandyan pa si Divina. Tatahimik na ako. Hindi kita guguluhin. Pangako ko. Please lang, hayaan mo ako manatili para sa anak ko. Anito, at alanganing ibinalik ang tingin sa kanya. Biglang bumigat ang puso niya sa sinabi nito. Wala na ang mayabang at makasarili niya si Fernan Smith na kilala niya. Ang natitira na lang ay isang sarang tao na nagsisikap na itamang kanya mga mali sa lahat ng paraan. Hoping that it's not yet too late. Naglakad si Amber palapit dito. Paano ako magagalit sa'yo? Kung alam ko lahat tayo biktima ng mga pakanan ni na Laura at Hannah. Maaaring nagkamali ka at gumawa ng mga maling pagpilit tulad ng ginawa ni Sebastian. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka rin nasaktan sa mga nangyari ngayon. Please, know that I don't hate you anymore, Fernan. And I have forgiven Sebastian. Napagpasyahan kong iwanan ng lahat-lahat ng sakit. Lahat ng sakit at puot. Kaya dapat ikaw din. Hindi pa huli ang lahat. Aniya rito. Sinadya niya ang bawat salita. At kahit na alam niya na magtatagal siya para lubos sa mapatawad kay Fernan, siguro ngayon ang pinakamagandang oras para gawin niyang unang hakbang. Pwede mong puntahan si Sebastian kahit nasa paligid lang ako. Ikaw ang ama nito at hindi kita pipigilan na makita ang anak mo. Pwede kang pumunta kahit anong oras mong gusto. Dugtong pa niya. Sandali siyang pinakatitigan ni Fernan bago tong ngumiti. Thank you, Amber. Napakahalaga ng mga salita mo. Anito bago bumaling kay Sebastian. Babawiin ko mga panahong nawala. Susubukan ko. Siguro hindi pa masyado malayo si Fernan para sa redemption at natutuwa siya na napagtanto nitong kanyang mga pagkakamali at sinusubukan nitong ayusin. Umaasa lang siya na tagang hindi pa huli ang lahat para bawiin ni Fernan ang pamilya nito para magsimulang muli. Ilang sandali pa, nakaramdam si Amber ng pagkauhaw. Nagpasya siyang kumuha ng tubig sa ref. Aabutin na sana niyang isang bote ng tubig. Nang matamaan siya ng biglaang pagkahilo. Agad siyang nagpadiretso ng tayo at kumapit ng husto sa ref. Are you okay, Amber? Ani Fernan sa kanyang likuran. Mariin siyang pumikit at hinintay na umayos ang pakiramdam niya. Relief washed over her when she opened her eyes. She was already feeling better. Yeah, medyo nahihilo lang. Baka kailangan ko lang ng pahinga. Bakit hindi ka umuwi na maaga ngayon at bukas ka nalang bumalik dito? Pwede naman ako magtagal dito. Ani Fernan, pumihit siya paharap dito. Siguro kailangan niya taga magpahinga ng kaunti. Besides, kailangan niya makausap bukas ang kanilang abogado para sa updates tungkol sa kaso ng mga Del Valle. Marahan siyang tumango. Thank you. I really appreciate that. Aniya bago pumunta siya sa kama at hinalikan si Sebastian. Uuwi na ako, babe. I promise Lily a new bedtime story tonight. Babalik ako bukas. Sabi niya bago tumuwid ng tayo. Tinanguan pa niya si Fernan bago siya tuluyang naglakad sa pinto. Nakahawak niya si Amber sa seradura na muli siyang tawagin ni Fernan. Amber? Muli siyang pumihit paharap dito. Yes? She saw hesitation in the old man's eyes. Magiging sobra na ako kung nakita kong apo ko. Sandali siyang natigilan. Letting him meet Lily would make her daughter question more about the things that has been happening around her lately. Hindi pa nga nito maintindihan kung bakit nasa ospital si Sebastian. Ang sabi lang niya, may sakit to at natutulog na uminsan dinala niya sa hospital si Lily para makita ang ama nito. But then again, time is precious. When it passed by, you can never bring it back anymore. At hindi ba kaya siya nasasaktan ng husto ngayon dahil sa marami siyang sinayang na oras para sa mga bagay na ginagawa niya sana? Pero pinili niyang hindi gawin. Huminga siya na malalim at mabilis na nagdesisyon. Of
course, Fernan. Dadalhin ko si Lily bukas. Salamat, Amber. Tama si Divina. Ikaw ang perpektong asawa para sa anak ko. Ngumiti siya rito. Well, queen mong soon-to-be wife. Dapat gising na si Sebastian para pakasalan ako ulit, diba? She said in playful voice. Subalit imbis na makitawa sa kanya, nagsalubong ang mga kilay ni Fernan. Anong ibig mo sabihin soon-to-be? Hindi ba sinabi sa'yo ni Sebastian? Kumarap siya. What do you mean? Hindi pumirma si Sebastian sa divorce paper niyo, Amber. Asawa ka pa rin ng anak ko. Ikaw pa rin si Mrs. Amber Smith. Sa kabilang banda, 10 days, 10 lonely days. It has been the long since Sebastian was shot and yet, wala pa rin tumalay. Ngumiti siya na mapait. 3 araw na mula nung malaman niya kay Fernan na hindi pinirmahan ni Sebastian ang divorce papers sila. At sa totoo lang, hindi niya alam kung anong kaya mararamdaman. Masaya siya na kasal pa rin siya kay Sebastian. Pero gayon pa man, sobra-sobra ang guilt na bumabalot sa kanya. 3 taon na niyang kinasusuklaman ng asawa sa maraming bagay na akala niya ginawa nito. Ngunit hindi pala. Ilang beses na niya itong sinasadyang saktan, ngunit nanatili itong tahimik at matyagang sinasabi sa kanya kung gaano siya nito kamahal sa kabila ng lahat. Iniisip niya noon kung saan nanggagaling ang kumpiyansa nito. Ngayon alam na niya kung bakit. He really stayed true to their vows. Maya-maya pa, nakarinig siya ng katok sa pinto. Agad siyang napabaling sa direksyon niyon na makitang sumungaw si Marco roon. Was it Marco? Agad tong umismid. It's the door again. Sinabi ko na rito na hindi mo siya kakausapin, pero nagpupumili to. Maaari ko tong dalhin palabas ng ospital kung gusto mo. Sabihin mo lang at gagawin ko. Seryosong pahayag ni Marco. Sandali siyang natigilan sa suhestyon ng lalaki. Paano niya mapapaayos si Dr. Laverio? Doon to mismo sa ospital nagtatrabaho. Baka si Marco pang paalisin ng security ng hospital kapag ginawa nito yon. At sandali siyang nag-isip. I just talked to him, Marco. Let him in. Agad na rumehistro ang gulat sa mukha nito. Ever since her kidnapping, mas lalo naging overprotective si Marco sa kanya. Ilang beses na rin tong humingi ng sorry sa kanya at kay Lolo Eliseo dahil sa nangyari. At kahit na ilang beses nilang sabihin na maglolo na wala tong kasalanan sa nangyari, parang hindi nito matanggap. It's okay, Marco. Ilang araw na rin nagbabalik-balik dito si Dr. Laverio. Baka may sasabihin to mahalaga. Ayaw natin na may ibang Laura na magbabalak ng isa pang paghihiganti sa atin, hindi ba? Maya-maya pa, walang imiktong tumango at muling lumabas ng kwarto. Hindi naglipat sandali, muling bumukas ang pinto. This time, pumasok na si Dr. Red Laverio. Kasunod nitong isang mga bodyguards ng pamilyang Smith na kasama ni Marco na nagbabantay sa kanya. Agad siyang tumayo mula sa kama at naglakad patungo sa receiving area ng kwarto. Dr. Laverio gave her an apologetic smile. At kahit pa paano, nakaramdam din siya ng kirot para sa doktor. Sinabi sa kanya ni Ma'am Divina ng ina ni Dr. Laverio ay fiancé ni Stephen Del Valle. But since Laura came in the way with all her evil plans, mas piniling pakasalan ni Stephen si Laura. Ang ina ni Dr. Red ay hindi na kailanman nagpakasal at ibinigay na lamang ang lahat ng atensyon sa pagpapalaki kay Red. Nang ipakilala ni Red ang sarili nito bilang kapatid sa ama ni Hannah at may family drama sila, hindi niya inakala na ganoon kalaki ang family drama na tinutukoy nito. Isang drama na siya mismo ay makakasali sa 3 taong nakalipas. Pilit siyang ngumiti. Please have a seat, Dr. Laverio. Red, just call me Red. Anito bago umupo. Tumango-tango siya. Very well, Red. Can I offer you anything? Marahan tong ngumiti. Mukhang hindi to komportable. Malayong-malayo sa confident na doktor na nakilala niya noon. Hindi na kailangan, Mrs. Ledesma. Pumunta lang ako dito para pag-usapan ng tungkol sa half-sister ko at kay Dad. Umayo siya ng upo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Mukhang alam na niyang ipapakiusap nito. Nakipagsabuatan ng dad mo sa stepsister mo kay Laura para paslangin ako. Hanggang ngayon,
wala pa ring mali si Sebastian. At marami pang mga naging biktima nilang hindi nabibigyan ng hustisya. Hindi ako tatanggap ng mga excuses at pakiusap para sa kanilang kalayaan. Sana maintindihan mo, Red. Tumango-tango ito. Naiintindihan ko, Amber. I'm not here to make excuses for them. Ang ginawa nila sa'yo at sa mga Smith ay lubos na mali at walang kapatawaran. Pero I want to ask you to please be considerate enough for Hannah. She really needs medical attention. Sinabi sa akin ni Dad na hilingin sa'yo na tanggapin ang pagkabaliw ni Hannah. Sa panahon ng arraignment, alam kong wala ako sa posisyon para magtanong sa'yo ng kahit ano pagkatapos ng lahat. But my dad is still my father at kapatid ko pa rin si Hannah. At bilang isang doktor, ay hindi ko kayang tumayo at panoorin si Hannah para magpatuloy na maging ganun. She never snapped out of her own little world. So umiling ito at nagyuko ng muka. Nagpakawala si Amber ng isang mabagal na paghinga. Sinusubukang panatilihing pantay ang sitwasyon. Gusto niyang pagbayaran ng pamilya Del Valle ang lahat ng mga ginawa ng mga ito sa kanya. Sa kanila. But then again, malinaw na nauunawaan niya kung paano at bakit pumayag sina Stephen at Hannah sa mga plano ni Laura. Ang baliw na matandang babae ay minamanipulang maging ang pamilya nito. At gaya nila, biktima lang din sina Stephen at Hannah na kasamaan ni Laura. Kakausapin ko muna sina Ma'am Divina at Fernan tungkol dito. Ayoko magbigay ng kasiguraduhan, lalo pa ngayon, at hindi pa nagigising si Sebastian. Sabihin na lang natin sa ngayon, hayaan natin ang korte ang magdesisyon sa kanilang kapalaran. Seryosong pahayag niya. Sandaling nag-angat ng tingin si Red sa kanya bago marahang tumango-tango. Naiintindihan ko. Salamat sa pagpayag na makausap kita, Mrs. Ledesma. Alam ko maaaring walang ibig sabihin nito. Pero, humihinga ako ng tawad sa ginawa ni Dad at ni Hannah. Agad siyang humiling. No, Red. They made their choice at wala kang kasalanan. Pilit itong ngumiti. Nang tumayo si Red at tumayo na rin siya. Thank you for your time. I'm going. Anito, bago tuluyang hamakbang patungo sa pinto. Subalit bago pa man tuluyang makalabas, muli niya tong tinawag. Red, muli itong pumihit paharap sa kanya. Dapat bang ituring ng korte na katanggap-tanggap ang kahilingan ni Hannah sa pagkabaliw? Rest assured I will respect it. You can help your sister then. Ngumiti na si Red. Thank you, Miss Ledesma. I really thank you. Nang gumanti siya ng ngiti, tuluyan nang lumabas ang kwarto ang doktor.